Magandang araw mga amot. Welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay pag-uusapan natin itong ginawang anunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan po ng kanyang abogado at dating legal advisor na si Attorney Panelo. So, marami naman sa atin na nakapanood na lalo na sa social media na nagpahayag ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa Quadcom na ang dinidinig ko ay ang mga nangyaring extrajudicial killing sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ilang oras lang ay nagulat tayo dahil nagkaroon o nagsagawa ng mini press conference ang mga kongresista na involved dito sa Quadcom. So sinabi nila na sinususpindi nila itong pagdinig na gaganapin sa A13 yata ito, kung hindi ako nagkakamali, bukas. At kaya daw nila sinuspindi dahil maraming kailangang pang gawin, maraming kailangang asikasuhin bago i-resume uli itong pagdinig na to. So marami sa ating mga tao, o sa ating mga kababayan, sa ating mga amo ang nagtataka at nag-i-spekulasyon na kaya sinuspinde ng Kongreso ng Quadcom itong kanilang gagawing hearing dahil sa natatakot daw sila kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinabulaan na naman nila dito na sa press conference na to, natatakot daw sila. Pero maraming mga eksperto, syempre hindi naman tayo eksperto, pangkaraniwan tao lang tayo, hindi tayo katulad ng iba dyan na maraming mga butas na nasisilip. So, pinanood natin itong mga tao na to, itong mga vloggers na to, mga komentarista na sa opinion nila at sa tingin na ng maraming tao na mukhang totoo nga yung sinasabi na natatakot nga sila. Itong particular na video na nakikita nyo sa aking taas, itong pagdinig, mini press conference na ginanap na isinigawa ng Quadcom Committee. So, maraming nakakapuna dito sa mga katwiran ng mga kongresista na kesyo kinakailangan gumawa muna raw ng sworn affidavit itong mga a-attend na kung tutuusin naman, pwede rin daw ayon sa mga eksperto, mga legal experts, na pwede naman na kung ano yung sinabi nila sa Quadcom, halos kapareho na rin yan nung written affidavit. So, parang marami ang nasasablayan dito sa katwiran ng mga kongresista at napuna ko rin na bakit kinakailangan naka-pre-ready na yung mga sasabihin ng mga iimbitahan nilang resource persons o witnesses sa pagdinig na to. Para bang kinakailangan aralin daw muna nila. So bakit kinakailangang aralin yan? Hindi ba mas maganda na mas hilaw o mas sariwa na galing sa bibig ng mga witnesses, ng mga resource person na isasagot nila, mai-scrutinize ika nga ng mga kongresista as is habang sinasabi nila yan. Samantalang kung nakahanda na, kumbaga nakasulat na sa isang papel ng affidavit, parang hindi na rin maganda, parang pangit, parang rehearsal, sabi nga nila. At sinabi pa na itong mga kongresista na to na pag-aaralan pa nila kung sino yung
ika nga legit na totoo ang sinasabi dahil padadaanin pa daw nila ito sa psychiatrist at kung saan-saan pa, na again, marami ang nakakapunan na parang kalukuhan na. Hindi ho ba? So, ako naman, sa sarili kong opinion, una, kung ang pagbabasihan ko ng aking pakiramdam, ng aking komento, kumbaga ang aking pananaw dito sa nangyari na to, pwede kong isipin talaga na parang natatakot na itong mga kongresista na to na makaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung matatandaan po natin, nung dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado, may ilan ng mga senador na nagtatanong ang siyempre nagulat sa mga isinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mata ng tao, habang pinanonood nila to, ganoon na rin po tayo, mukhang ika nga minanhandled sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, doon pa lang sa Senado, nakita na ng marami na sadyang talagang napakalakas pa ng pangalan ng popularidad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na siguro nasilip din ng Quadcom committee, ng mga kongresista, dahil kumbaga at the very last moment, biglang nagdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig. At kumbaga, siyempre, nagulat ang mga kongresista dahil ang inaasahan, siguro, ito sa isip ko lang ito, siguro ang inaasahan ng mga kongresista, ang gagawin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay katulad din ng ginagawa ng kanyang anak na si BP Sara na patuloy na tinatanggihan yung imbitasyon na dumalo para dito nga sa confidential fund na budget ng Department of Education. So hanggang ngayon, pinupukpok nila si Sara, binabakbakan nila si Sara. Nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kongresista na dumidinig nung budget hearing na yon o kung anumang inquiry yon na kumbaga siraan ng todo si BP Sara dahil syempre hindi nga siya uma-attend para maipagtanggol niya o para masagot niya itong mga tanong ng mga kongresista. Siguro yun din ang inisip nitong mga kongresista na ito na dumidinig naman sa kaso ng EJK at saka parang narinig ko pati na rin yung Pogo. Parang gusto na nilang sabay-sabayin. Ang problema, kumbaga parang kinol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung hamon ng mga kongresista dahil may nagsalita yata sa kanila, in essence siguro, na duwag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyempre ikinapikon ng matanda. Kaya kinasahan sila. Siguro kung may pagkakamali man, itong mga kongresista na to, yung di umano may nagbanggit na natatakot o naduduwag si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya siyempre, matanda na to. Kumbaga, wala nang mawawala sa kanya. Narating niya na lahat. Di ba? Naabot niya na yung pinakamataas. Ito pa bang mga tao na to ang tatakot sa kanya? Lalong-lalo na't ilang taon na. Ilang taon na po ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para takutin mo pa. Wala na akong nakikitang takot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano man ang mangyari, ika nga, magmula ngayon hanggang sa mga susunod na panahon, sa tingin ko napaghandaan na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Kaya nung marinig niya siguro o parang napahapyawan siya na naduduwag siya, kinasahan niya. Nakakagulat nga lamang siyempre dahil parang oras lang din ang pagitan nung magpa-press con ang mga kongresista at sinabing sinususpindi na nila yung pagdinig ngayon dahil marami pang kinakailangan gawin, kumbaga para maiayos nila yung kanilang
dapat na gawin dito sa pagdinig ng EJK na to. So marami ang nagsasabi na natakot dahil nga dito sa mga ginawang pahayag ng mga kongresista. Bakit kinakailangang gumawa muna ng sworn affidavit yung witness o yung resource person bago nila imbitahan? At syempre, pabasahin muna nila kung totoo ba ang sinasabi ng mga tao na to. Parang ang rehearsal, ika nga. Sino yung kapanipaniwala, yun ang iimbitahan. Hindi angkop, hindi pasok dito sa, pagdinig, ika nga. Sabi nila, mas maganda yung hilaw. Nanggaling talaga sa isip. Mas mai-scrutinize mo mabuti, mas makukross mo yung tao na nagsasalita kung hilaw yung kanyang sinasabi. Kung sa agam-agam ng mga kongresista na baka pagdating ng panahon, biglang bumaliktad itong witness na to, pwede nilang habulin. Ang sabi ng mga legal expert na nagko-komento rin dito sa YouTube na kung ano yung sinabi nila sa pamamagitan ng bibig ay wala na ring ipinagkaiba sa, sworn na written affidavit nila. Dahil naka-record din naman yung naka-record yung kanilang sinasabi sa hearing o sa Senate inquiry o congressional inquiry at pinanumpaan nila yun. So wala na sigurong ipinagkaiba yun sa written, yung oral at yung written na affidavit. So marami ang nagsasabi, nangangatwiran na lang itong mga kongresista na to na ayaw na nilang papuntahin si Pangulong Rodrigo Duterte dahil una, syempre, hindi mo nga matatakot yung matanda. Pag nagsalita, tuloy-tuloy. Hindi mo maaawat. Pag minamalas-malas ka pa, baka mamura ka pa. Nakakahiya naman yun. On national TV, isa kang iginagalang, ibinotong kongresista, mamumura ka ng dating Pangulo ng Pilipinas at malamang sa alamang, wala kang magawa. Yung sinasabi nilang i-contempt, baka ma-contempt, siguro wala sigurong kongresista dito sa mga dumidinig na to ang maglalakas loob na i-contempt ang isang dating Pangulo dahil alam nila napakabango pa pala. At totoo naman, aminin ko na mabango pa talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte at alam nila na makakasama ito sa kanilang karir. Hindi nila salat pa ang kanilang mga butante, ika nga, at lalo pat lumalapit na ang midterm election. Lahat yan, kakandidato ulit. So, hindi nila pwedeng isugal yung pagdalo. Akala nila siguro, ito, opinion ko lang ito, kuro-kuro ko lang ito, marami sa kanila ang hindi handang sumugal, ika nga, na padaluhin si Pangulong Rodrigo Duterte at umasa sila noon na patuloy o kagaya ng kanyang anak na si BP Sara ay patuloy itong tatanggi sa mga pagdalo o sa mga sumon sa imbitasyon ng Kongreso na dumalo siya dito sa Quad Committee na to. At kung hindi dadalo, pagkakataon ito doon sa mga kongresista, doon sa mga gustong magpa-grandstanding na magpasikat. Nagkataon lang na kumasa na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at bigla-bigla naman, katulad ng sinabi ko kanina, oras lang ang pagitan, bigla-bigla nilang kinancel itong pagdinig na gagalapin Miyerkules yata. So, sayang, katulad nga po na sinabi ni dating secretary o dating Presidential Legal Advisor Attorney Panelo na maganda daw ang ating madidinig. So, mukhang hindi na magaganap itong linggo na to. Ewan lang natin sa susunod na pagdinig kung magre-resume na itong Quadcom na to at kung
iimbitahan ba nila uli si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung pagbibigyan pa ba sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil syempre, katulad po na sinabi ng matanda, sarili niyang gastos yung pagpunta rito from Davao to Metro Manila at kung saan sila manunuluyan habang inaantay nila yung araw ng pagdalo sa isang Quadcom. So pera yon. Sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala naman siyang pera na pwedeng gastusin lagi sa tuwing magpapatawag o pupuntahin siya. So sayang, magandang pagkakataon na to dahil pumayag na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo, bigla-bigla namang umatras. Hindi ko sinasabing na sila naman ang naduwag, pero sa pananaw ng mga legal expert, ng mga komentarista at ng mga taong nanood ng balita na to, mukhang doon po ang paling ng kanilang obserbasyon na ang natakot naman ngayon ay ang mga kongresista. So dito ko muna tatapusin ng video na to at syempre aabangan natin kung kailan i-reschedule itong pagdinig ng Quadcom Committee patungkol sa Pogo at EJK at kung dadalo pa ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakasakalit mag-resume nga itong hearing na to in aid of legislation. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po mga amo.